Umawit muna tayo sa ating Panginoon. Purihin natin ang Diyos. At sabi ng kanta na, I give you my heart. Amen. Salamat sa Panginoon. Sa umagang ito, tayo po ay nasa morning devotion ng Church of Christ Taiwan. Hallelujah. Tulungan tayo ng Panginoon na maibigay natin yung puso natin ng totoo at tapat na paglilingkod sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat sa bagong umaga, bagong buhay na ipinagkaloob niyo sa amin. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, Panginoon. Pagpalain niyo ang bawat isa sa amin na makikinig ng inyong mga salita. Bigyan niyo kami ng sapat na pangunawa at kakayahan, Panginoon, na mai-apply ito sa aming mga personal na pamumuhay. Purihin ka, O Diyos, lahat ng papuri at pagdakila sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I'll worship you. Nais ko'y purihin ka. This is my desire to honor you. Alam ng Diyos kung ano yung kalooban ng tao. Amen? Alam ng Diyos ang kalooban ng tao. Alam ng Diyos yung nais natin, yung kagustuhan natin na sumunod ng sumunod sa Diyos. Nababatid ng Diyos na tayo ay gusto nating maging
mabuting tao, mabuting kapwa, mabuting nagtatrabaho kung saan man tayo nagtatrabaho. Gusto nating mapakisamahan yung lahat ng mga tao. Nababatid ng Diyos kung ano yung ating mga nasa loob. At tutulungan ka ng ating Panginoon. Tatawagin ka ng Panginoon. Huhubugin ka ng Panginoon kapag nagkaroon ka ng desire, heart's desire na gawin kung ano yung nakalulugod sa ating Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po sa pag-aaral ng music or kahit ano pa man, no, na pwede mong magamit para paglingkuran ng ating Panginoon, nagsisimula yan sa desire. Kaya minsan may mga kapatiran na, Pastor, pwede ba akong tumugtog? Pwede niyo po ba akong turuan mag-keyboard? Pwede niyo po ba akong turuan na, alam niyo, nagkaroon ng desire, kaya mo nabanggit na, Kuya, pwede mo ba akong turuan? Lord, pwede mo ba akong turuan na sumunod sa inyo? Pwede niyo po akong tulungan, Panginoon, na maihalay yung buhay ko sa paglilingkod sa inyo. Nagkakaroon tayo ng desire. No? Iyan ay mula sa ating puso. Kaya sabi ng Panginoon dyan na alam niya, puntahan natin, John chapter 2 verse 22 to 25. John chapter 2 verse 22 to 25. Amen. O simulan natin sa 23 na lang. John chapter 2 verse 23 to 25. Nang pista ng Pasko, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumasampalatay sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. May mga sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Marami ang sumusunod sa ating Panginoong Jesus, pero alam ng Diyos kung sino yung totoo na gustong sumunod sa Panginoon. Nung nakita nila ng Panginoong Jesus ay nagpapagaling. Nung nakita nila na, naalala niyo yung 5 tinapay at saka 2 isda, na kung saan ay pinarami ito ng Panginoong Jesus, at pinakain yung higit sa 5,000 na mga tao na nakikinig at sumusunod sa Kanya. At yung mga tao na yon, nung nakakain sila ng isda, ng tinapay na yon, nung nakita nila yung himala ng Panginoon, gusto na nilang sumunod sa Panginoon. Dahil sa himala, dahil sa kung ano yung natanggap nila. Ang hinihiling ng Panginoon ay tayo ay sumunod sa Panginoon mismo. Focus on the blesser. Yung nagbibigay ng blessing sa iyo. Kaya madalas kapag parang wala na tayong blessing na natatanggap, feeling natin ay wala na tayong tawag doon, hindi na nasasagot yung ating mga prayers. Minsan dumaranas tayo sa mga matitinding pagsubok. Minsan ay sumusuko na tayo at hindi na tayo naglilingkod sa Panginoon. Kasi nga, ang focus natin ay yung mga blessing na meron sa atin. Yung kayamanan, yung natatanggap natin. Ngunit ang sabi ng Panginoon ay sa Kanya tayo, fix your eyes on Jesus alone. Sapagkat yung mga kailangan naman natin, yung mga pangangailangan natin ay batid naman yan ng Diyos. Alam niya naman yung para sa atin, alam niya yung ibibigay niya sa atin. Amen po ba? Alam niya yung ating pangangailangan. Sabi nga, yung problema daw na dumating sa iyo, bago pa yan nakarating sa iyo, ay alam na ng Diyos yung solution. Ulitin ko na naman yung guro, na bago niya isulat sa blackboard yung question niya, ay alam niya na rin yung kasagutan. Amen po ba sa mga teacher dyan? Panginoon, ganun po eh.
Kapag binigyan ka ng problema, pinahintulot niya yung problema na dumating sa iyo, pinahintulot niya yung pagsubok na dumating sa iyo, alam na ng Diyos kung ano yung kasagutan sa problema na yan. Alam ng Diyos kung ano yung nasa loob ng isang tao. Kita nyo sa Matthew chapter 19. Matthew chapter 19 verse 16 to 30. Ito. Matthew chapter 16 verse 19 hanggang 30. May isa namang lalaking lumapit sa kaniya at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun yung sabi ng Panginoon. Ang eksena ay ang Panginoong Yesus habang siya ay nagtuturo, binabanggit niya kung paano maligtas at paano makarating doon sa langit na bayan. Meron namang isang mayaman na binata na nakikinig sa Panginoong Jesus. At nagtanong siya sa Panginoon, Panginoon, paano ba pumunta dyan sa langit na sinasabi nyo? Paano ba maligtas, Panginoon? Sabi ng Panginoong Jesus, sumunod ka sa iyong igalang mo ang iyong ama at ina, no? At marami pang binanggit dyan, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, ibigin mo ang iyong kapwa. Sabi ng binata, tinupod ko na po lahat iyan, ano pa po ang dapat kong gawin? Ibig sabihin, yung binata na yun ay mayaman siya at mabuting tao siya. Hindi siya nangangalunya, hindi siya nagnanakaw, hindi siya nagsasaksi ng mali. Iginagalang niya yung kanyang ama at ina. Amen? At iniibig niya ang kanyang kapwa. Kaya parang siya, talagang okay na sana eh. Kaya lumapit na, malakas na yung loob niya sa Panginoon. Parang yung halimbawa, nakamotor ka. Okay, nagdadrive ka ganyan. Tapos, sa harap mo merong LTO. Tapos, ikaw naman, dahil sa kompleto ka, meron kang lisensya, naka-seatbelt ka naman, o kaya naka-helmet ka naman, okay naman. Dediretso ka, no? Pupunta ka sa LTO. Tapos, tatanungin ng mga LTO, lisensya. Okay, lisensya, ito. No? Rehistro. At, tapos sabi na, di confident siya ngayon. Halimbawa, ganun tayo. Minsan pag nagmumotor tayo, confident tayo na lumapit sa mga LTO. Ito namang mayaman na ito, itong binata na ito, lumapit sa Panginoon, napaka-confident na. Panginoon, ginawa ko na lahat yan. Kompleto ito. Meron akong lisensya, meron akong rehistro, naka-helmet ako, kompleto yan. No? Parang ganun yung eksena dito. Kasi sabi ng Panginoon, sinusunod mo ba yung mga magulang mo? Iginagalang mo ba sila? Opo, Panginoon. Iniibig mo ba yung iyong kapwa? Opo, Panginoon. Hindi ka ba sumasaksi sa mga kasinungalingan? Hindi po, Panginoon. No? Kompleto eh. At ang sabi ng Panginoon, 21, Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin, sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Amen. Nakita ng Panginoon yung kalooban ng binata na yun na in spite na meron siyang kagustuhan, desire na maglingkod sa ating Panginoon at talaga naman na makikita sa kanyang pamumuhay na gumagawa siya ng kabutihan. Ngunit nakita ng Panginoon na hindi merong bagay na hindi niya kayang bitawan para sa Panginoon. Marami sa atin na ganyan na naglilingkod sa church. May mga hawak tayong ministry, yung iba ay pastor, yung iba ay tamburinis, yung iba naman ay mga mananayaw sa loob ng church, manunugtog, nasa kitchen ministry.
Pero mag-ingat tayo sapagkat may paalala dito na baka habang naglilingkod tayo sa ating Panginoon, ay meron naman tayong mga bagay na hindi matanggal. Hindi natin maipagpalit. Hindi natin maiwan sa ating paglilingkod sa Panginoon ay meron tayong mga reservations. Mag-ingat tayo, nakikita ng Diyos yung ating kalooban. Amen? Pag nasa loob ka ng church, o kaya kung nasa paligid ka ng mga Kristiyano, ay isa kang talaga namang napakabuti mong lingkod ng Diyos. No? Sabi nga nila, yung cellphone mo daw, Kristiyano siya. Kapag ka nasa loob siya ng church, o kaya kasama mo yung ibang Kristiyano yung cellphone mo. No? Pero paano pag wala ka ng mga kasamang Kristiyano, o wala ka ng sa loob ng church, yung cellphone mo ba ay Kristiyano pa rin ba? Ayun yung tanong minsan eh. Paano tayo kumilos? Subukan kong hanapin yung 2 Corinthians chapter 9. Ano naman tayo sa hindi kasi hindi naglista. Okay. Kaya lagi nating ingatan yung ating buhay paglilingkod, mga kapatid, Eto, buti na lang nahanap. 1 Corinthians chapter 19, verse 25. Sige na nga, 23. Atrasan ng 23. 1 Corinthians chapter 9, verse 23 hanggang 27. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang mga saksi at takbuhin ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Amen? Kapag nandoon ka sa track and field, kapag ka tumatakbo kayong marami, lahat naman ay tumatakbo. Tama? Kapag ka tumunog na yung baral, takbo na yan, no? Lahat naman ay tumatakbo, sige takbo. Pero iisa lang yung itatanghal dyan na magkakamit. Una, yung makaka-finish line. No? Pangalawa ay kung sino yung nauna. Amen? Pero sa takbuhin natin mga lingkod ng Panginoon, ay hindi siya paunahan, kundi pabanalan o kaya talagang kung sino yung makarating na lang sa finish line. Halimbawa, siguro 1 mile na takbuhin. So, maaari yung iba dyan habang tumatakbo, sumuko na. No? Pero ang makakatanggap lang ng gantimpala ay kung sino yung makakarating doon sa finish line. Kasi lahat naman tayo ay tumatakbo. Ibig sabihin, lahat naman tayo talaga may desire na maglingkod sa Panginoon. Yung iba talagang tumutulong sa kapwa, yung iba ay ginagalang yung magulang, yung iba ay nagkakaroon sila ng devotion, pero binabanggit dito ay kung sino yung nagpapatuloy. Amen? At pagpatuloy natin 25. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong ng panandalian lamang. Yan. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Yung mga prices dito sa mundong ito ay panandalian lamang. Halimbawa, pinagbuti mo sa trabaho, tapos binigyan ka ng work bonus. Wow, siguro 10,000. Pag naubos mo na yung work bonus mo na yon, wala na. Panandalian nga lang eh. No? Pero itong ibibigay ng Panginoon ay buhay na walang hanggan doon sa langit na bayan. Kaya ako'y, sabi na Apostle Paul, kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral ng iba, ay ako naman ang itatakwil. Sabi na Apostle Paul, pinahihirapan ko yung aking katawan. Bakit? Kasi yung mga gusto niyang gawin, hindi niya na pwedeng gawin kasi siya na ay Kristiyano, siya na ay lingkod ng Panginoon. Amen. May mga lingkod pa ba dyan ng Panginoon
na kung saan ay naglilingkod sa Diyos, pero meron pa rin siyang mga reservation, meron pa rin siyang mga bagay na ipinagpapalit sa ating pong Panginoon. Noong sa Old Testament, yung mga tao doon, mahilig silang magkaroon ng mga Diyos-Diyosan. At ipinagpapalit nila, gumagawa sila ng isang Diyos, Diyos-Diyosan, isang rebulto, na kung saan yun na yung kanilang sinasamba, at ipinagpapalit na nila ito, yung time nila nandun na sa Diyos-Diyosan na yon, nawawala na yung time nila para sa Panginoon. At sa panahon natin ngayon, marami na din mga Diyos-Diyosan. Hindi, not only in the form of yung bato o kaya yung mga rebulto, pero yung mga bagay na ginagawa natin na ipagpapalit na natin ng Panginoon. No? Sila na yung ating Diyos-Diyosan, kaya minsan binanggit nila na Diyos mo naman na yata yung pera mo. Kasi hindi ka na makapagsimba. Hindi ka na makapagbigay ng oras sa paglilingkod sa Panginoon dahil sa paghahanap mo lagi ng pera. Sabi ko nga, hindi masama yung pera. Ang masama, ipinagpapalit mo ang Diyos sa pera. No? May sabi dyan na the love of money is the root of all evil. Yung pag-ibig mo sa salapi. Yung mas mahal mo na yung pera kaysa sa Panginoon, no? Huwag kayong mag-alala kapag kayo sumunod sa Panginoon, naglingkod kayo sa Panginoon, andyan yung blessing ng Lord. Yung trabaho ninyo, blessing yan ng Lord. At ang hinihiling lang ng Panginoon, nasaan man kayo, magkaroon kayo ng personal na devotion sa Panginoon. Kung hindi kayo makapagpunta sa church dahil sa ang trabaho ninyo ay nataon naman sa araw ng pagsamba, no? Naiintindihan naman natin 'yan at alam naman ng Diyos yung desire natin na sumamba sa kanya. Kaya nga si Cornelio noon, kahit nasa loob siya ng kanyang bahay, ginagampanan niya yung kanyang tungkulin bilang isang sundalo, ay hindi siya makapunta sa sinagog, sa sambahan ng mga Hudyo, kasi siya ay hentil. Hindi siya pwedeng pumunta, makisalamuha sa mga Hudyo. Bawal siya doon. Kaya ang ginawa ni Cornelio ay habang siya ay nagtatrabaho bilang isang pinuno, isang sundalo, naglaan naman siya ng oras ng kanyang pananalangin sa Panginoon at kinalugdan siya ng Diyos. Amen? At tayo din naman, maglaan tayo bago tayo pumasok sa trabaho, magkaroon tayo ng devotion, ng personal na paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Meron pang isang tao na kikilalanin natin ngayon kasi bukas ay mag-aaral tayo ng isang libro. That is the book of Matthew. Ang pinakaunang gospel dito sa New Testament na isinulat dito or iniayos siya na pinakauna dito, yung the book of Matthew. Si Matthew ay isa siyang alagad ng Panginoon at hindi lang yan, kasama siya doon sa 12 apostles. Yan si Mateo. At tapat siya na naglilingkod sa ating Panginoon. He is the writer of the book of Matthew, a disciple of our Lord Jesus Christ. No? At binabasa natin to, maganda itong mga nakasulat dito sa book of Matthew. Pero sino nga ba si Matthew bago siya naging lingkod ng Panginoon? Matthew chapter 9. Matthew chapter 9 verse 9 to nasa hanggang 13 yata yan. Matthew chapter 9 punta natin sa hanapin ko lang po. Naku, time na agad. Sige. Matthew chapter 9 verse 9 to 13. Pakisulat niyo po dyan mga kapatid. Matthew chapter 9 verse 9 to 13. Ito. Umalis si Jesus sa lugar na iyon. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang taong ang pangalan ay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumindig sa Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang nakita ito ng mga Paraseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ng inyong guro? Narinig ito ni Jesus at siya na ang sumagot. Ang may sakit ang nangangailangan at ang manggagamot.
hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi haid, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Purihin ang Panginoon. Si Mateo ay isang tax collector. Ang tawag nila sa panahon na yan ay makasalanan o kaya ay mandaraya. No? Mandaraya yan si Mateo kasi ano yan kapag ka may pumapasok doon sa kanilang bayan, naniningil siya ng buwis. At ang masakit nun ay hindi kasi fix yung kanyang paniningil. Ano siya, tawag doon, may porsyento kasi siya, mas malaki yung masisingil niya, makukuha niya na buwis sa mga tao, ay meron siyang porsyento. So, ang tingin sa kanya ng mga tao on that time, masamang tao, makasalanan, hindi maganda yung kanyang katatayuan doon sa kanilang lugar. Hindi maganda yung tingin sa kanya. Pero nung dumaan ang Panginoong Jesus, tinawag niya sa amin niya, Matthew, alika. No? Nakita kasi ng Panginoon yung puso ni Mateo na siguro nakatulala siya doon sa tax booth. Nag-iisip siya, sino kaya yung Jesus na yun na nagpapagaling? At bakit napakaganda yung kanyang puso sa mga makasalanang tulad namin? Tinatanggap niya yung mga makasalanan na tulad namin. Habang siya ay nag-iisip tungkol sa Panginoong Jesus, kapag dumaan ang Panginoong Jesus na yan, susunod ako. Marahil meron na siyang ganong desire. Kaya nung dumaan ang Panginoong Jesus, batid na agad. Sapagkat alam ng Diyos, nakikita ng Diyos yung kalooban ng tao kung nais ng tao na yun na maglingkod. At nung dumaan ang Panginoong Jesus, sabi ng Panginoong Jesus, Mateo, lika, sumunod ka sa akin. At mula noon, yan na yung start ng kwento ni Mateo na nagbagong buhay. At nagpunta siya sa bahay, kumain sila. Etong si Mateo, nagtawag pa siya ng mga ibang makakasalamuha. Siyempre, mga kapwa niya na tax collector, yung kanyang tinawag. No, mga makasalanan. Kaya itong mga tao na ito, bakit ganyan? No? Pero take note, ang Panginoong Jesus ay nakikain siya kasama yung mga makasalanan, pero hindi siya gumagawa ng kasalanan. Pwede naman yon na tayo po, o sino po yung mga Kristiyano, yung mga sumusunod sa Panginoon, makasalamuha tayo sa mga makasalanan. No? By the way, tayo ay makasalanan din naman, pero unti-unti kasi tayong binabago ng ating Panginoon. Pinatawad na tayo ng Diyos sa ating mga pagkakasala. Pwede pala yun, Punta po kayo sa seminary, sa mga Bible school, at o tanungin nyo yung mga pastor dyan, kung paano sila tinawag ng Panginoon, at kung ano yung kanilang mga dating buhay. Amen? May mga pastor dyan na na hindi maganda yung kanilang mga background. Parang si Mateo ay pangit yung kanyang naging background at alam niya ng mga tao, pero ginamit pa rin siya ng Panginoon, tinawag pa rin siya ng Panginoon para gamitin sa isang mabuting bagay. Ginawa niyang lingkod ng Diyos. Kaya tayo man, kung ano man yung mga pangit na background natin ay ang nakikita ng Panginoon, yung desire natin na gusto rin nating mabago, yung desire natin na gusto rin nating maglingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Nakikita ng Diyos, alam ng Diyos ang kalooban ng tao. Kaya nga minsan daw, pag tayo ay nagpipray, pumapatak lang daw yung luha natin, alam na daw yan ng Diyos. Amen? Minsan hindi mo na kailangang magsalita Talagang, yung alam mo, yung paghihinagpis talaga na, Lord, ang hirap ng sitwasyon ko ngayon. Paano ko ito malalagpasan? Tapos luluha ka na lang. Ang Panginoon naman, nakikita ka niya, anak, nakikita kita. No? At salamat sa Panginoon, napakabuti ng Diyos dahil alam niyo minsan yung mga magulang, yung mga nanay, pag ipinapasyal nila yung anak nila doon sa labas, doon sa sa bayan, sa mall, no? Isang tingin lang yan. Yung nanay, titignan niya lang yung anak niya. No, sabi niya, gutom na to. Nak, gusto mo ng Jollibee? Pagka yung nanay, titignan niya yung anak na, sabi niya, Nak, gusto mo ng damit na yan? Minsan yung nanay, meron silang mga instinct na gano'n na nakikita nila agad yung pangangailangan ng kanilang anak. Gusto ng anak ko to. No? At minsan, siyempre, nagkakamali din yung mga magulang na hindi pala yun yung gusto ng anak. Pero kadalasan, alam ng nanay kung ano yung pangangailangan ng kanyang anak.
Ang Diyos ay siya yung ating magulang. Alam niya kung ano yung pangangailangan mo. Alam niya kung ano yung ipinapanalangin mo, yung mga hinaing mo, yung damdamin mo, yung nagpapahirap sa'yo, yung mga bagay na gusto mo nang tanggalin kasi ito yung mga pumipigil sa pamumuhay mo bilang isang mabuting tao at lingkod ng Diyos. Amen po ba? Alam na ng Diyos, bago pa dumating yung problema sa'yo, alam na ng Diyos yung kasagutan. Bago ka pa magkaroon ng pagsubok sa buhay, alam na ng Diyos yung purpose niya kung bakit pinahintulot niya yung pagsubok na yan na dumating sa iyo. Batid ng Diyos ang iyong nararamdaman. Mabuti ang Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po Panginoon bilang aming magulang ay alam ninyo at batid ninyo yung aming kalooban at nararamdaman. Lord, salamat dahil sa kabila ng aming mga pagkukulang ay pinapatawad nyo po kami at binibigyan ng pagkakataon na magamit sa paglilingkod, na mamuhay bilang isang mabuting tao, Panginoon. Muli, Panginoon, ay humihiling ako sa iyo. Natulungan niyo po kami, Panginoon, na makapaglingkod ng may kagalakan, kasipagan, at magkaroon kami ng tapat na puso na paglilingkod sa inyo. Gagawin namin ang mga bagay na ito para sa inyo lamang, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa, yung mga magulang, Panginoon, na nakikinig ngayon, yung pagpapalaki nila, pag-aalaga nila sa kanilang mga anak, Panginoon. Na bagaman minsan kaming mga anak naman ay meron kaming katigasan ng ulo, Panginoon. Ngunit itong mga magulang na ito ay napakatyaga na hindi kami sinusukuan, na nagpapatuloy pa rin sila na pinagsasabihan kami, dinidisiplina kami, Panginoon, dahil yung gusto ng mga magulang na ito ay mapabuti ang kanilang mga anak, Panginoon. Papasalamat kami dahil ganon din kayo sa amin, na bilang magulang namin ay dinidisiplina nyo kami. Hindi nyo kami sinusukuan, tinuturuan nyo kami, Panginoon. Papasalamat kami dahil you are our provider, O God. Dahil you are the God whom we serve. Mahal nyo kami, Panginoon, at lagi kayong andyan para sa amin. Salamat, O God. Pagpalain nyo ang gawain na ito, morning devotion of Church of Christ Taiwan at iba pang mga churches, Panginoon, na kayo, Panginoong Jesus, ang itinataas. Patuloy nyo silang pagpalain at gamitin. Sambahin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka, Panginoon. Patawarin nyo kami, O Diyos, sa aming mga pagkukulang, pagkakasala na nagawa sa inyong harapan upang kami karapat-dapat sa inyo. Salamat, Panginoon. Ingatan nyo, O Diyos, ang mga papasok ngayon sa trabaho. Ingatan ninyo, Panginoon, ang mga pupunta sa bukid, may mga kanya-kanyang lakad sa araw na ito, Panginoon. Pagpalain nyo at bigyan nyo sila ng kagalakan sa bawat nilang ginagawa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa bawat isa na nakinig ngayon. See you tomorrow po. Blessed morning.